Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Meatloaf naman po yung niluto ni Mama sa almusal namin. Nako nga mga kalabs, medyo late na nga po itong video na ipopost ko. Late na rin po kasing umuwi sila Mama at Papa. Pumunta po kasi sila sa Tuguegarao dahil po may pinabili ako. Hapon na rin po kasi sila nakaalis kaya gabi na nga din po sila nakauwi. Syempre pag uwi po nila Mama ay mag-e-edit pa po kami. At eto nga din po kasi yung medyo matagal gawin. Kaya sana po mga kalabs ay suportahan nyo pa rin ako sa mga videos ko. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kalabs. Eto na nga po, pagkatapos ko na nga din po kumain ay naligo at saka po nagbihis na rin ako. Ako na nga din po pala ang nagsuklay ng buhok ko mga kalabs. At nung nakapag-ayos na nga po ako mga kalabs ay lumabas na rin po ako para makapasok na. At paglabas ko nga po ay wala na po pala si Tito. Maaga po kasi siyang umalis. Nasasalubong ko pa nga po si Haring Araw Umagang-umaga nga po ay medyo mainit na rin. Hindi nga din po ako kaagad nakatawid dito dahil sobrang dami nga po ng mga sasakyan na dumadaan. Nagbigay nga po pala si Lolo at saka po si Lola ng talong kay Mama. Tignan nyo naman mga kalabs at napakarami nga po nito. Ganitong talong nga po yung masarap sa pinakbet. Kaya napaluto nga po si Papa kaninang tanghali. Adobo nga po yung request ni Mama kay Papa na luto dito. Yun pong piniprito po muna yung talong. Tapos nilalagyan na po siya ng toyo, sibuyas at saka po bawang. Pero sabi nga po ni Papa ay pakbet na lang daw po ang gagawin niyang luto. At gumawa din po pala si Papa ng red egg. At ayan na nga mga kalabs, luto na nga din po itong pinakbet na luto ni Papa. Kaya pag uwi nga po ni Mama ay nagsandok na nga din po siya dahil kakain na rin po kami. At tinawag na nga din po namin sila tita. Hindi nga po nakasabay si nanay dito mga kalabs dahil masakit daw po yung tiyan niya. Kaya mamaya na lang daw po siya kakain. Bigla nga lang daw po kasing sumakit yung tiyan niya kaninang umaga. Kaya pinagluto na nga po siya ni Mama ng noodles na may itlog para naman po mainitan yung tiyan ni nanay. At mabuti nga po mga kalabs ay medyo naginhawaan na nga din daw po siya. Mahilig nga din po si Papa sa ganitong pinakbet na talong mga kalabs. Ang sarap nga din po kasi. At kaninang tanghali nung malapit na nga din pong mag 1 o'clock ay nagbihis na rin po ako. Papasok na naman po kasi ako mga kalabs. Si Papa nga po palang magpapatawid sa akin. Naglalaba po kasi si Mama sa mga oras na yan. Tignan nyo naman po mga kalabs, gamit-gamit ko na rin yung bago ko pong payong. Binili po pala ito nila Mama at Papa kahapon. Para naman po maibalik ko na kay Nanay yung payong na ginagamit ko po palagi. Para naman po may magamit din po sila. At sumunod na nga din po si Kuya na pumasok. Eto nga at nagpapaalam na rin po siya sa kanila Papa at saka po kay Mama. Sabi nga po ni Mama ay magsombrero daw po si Kuya. Kaya lang, wag na nga lang daw po mga kalabs. At eto na nga, pag uwi po nila Mama at Papa kanina ay inabot na nga din po nila sa akin yung mga pinabili ko po sa kanila. Gagamitin po kasi namin itong mga pinabili ko mga kalabs. Kailangan po kasi namin ito bukas. Pagkasabi ko nga po sa kanila Mama at Papa ng ganito ay bumili nga po sila kaagad. Mabuti na nga lang po mga kalabs at wala pong pasok si Papa.
Papa. At mamayang gabi nga po yung pasok niya. Panggabi na rin po kasi yung schedule ni Papa. Yung ibang gamit nga po na hindi nabili nila Mama at Papa ay dito ko na lang po kinuha sa mga gamit ni Papa. Meron naman daw pong ganito si Papa kaysa naman daw po bibili pa ay eto na lang daw po. Nilagyan nga din po ni Papa ng pangalan yung iba po niyang gamit. Baka daw po kasi ay maghalo-halo daw po sa mga gamit ng classmate ko. O di kaya baka daw po kasi ay may manghiram. Kaya mas mabuti na nga daw po yung sigurado para hindi daw po mawala. At nagluluto na rin po pala si Mama ng ulam po naming adobong manok. Medyo late na nga din pong nagluto si Mama, mga kalobs. Eto po kasi yung sinadjust ko po kay Mama na uulamin namin ngayong gabi. Kaya imbes po na bumili po ulit sila sa labas, ay eto na lang po yung pinaluto ko. May patatas po kasi kami sa ref, mga kalobs. Kaya sabi ko po kay Mama ay adobong manok na lang. Mabilis lang naman po kasi itong lutuin. At nung nakapagluto na nga po si Mama, mga kalobs, ay naghanda na nga din po kami kaagad para po makakain na. Anong oras na rin po kasi syempre po mga kalobs, mag-e-edit pa po kami ni Mama mamaya. At dahil nandito nga din po si Kuya Imoy, ay dito na nga lang din po siya pinakain ni Mama. At si Mama naman po ay sinusubuan niya na po si Baby. Gusto daw po kasing kumain ni Baby Tignan niyo naman po yung plato ko, mga kalabs. Halos puro patatas nga po lahat ng nandito. Konting manok nga lang po yung kinuha ko at maraming patatas. Dalawang malalaking patatas po pala yung nilagay ni Mama. Medyo matagal na rin po kasi kami na hindi nag-aadobong manok. Simula nga po nung umiiwas si Papa sa ulam na manok. Halos magwa 1 month nga din po, mga kalobs. Kaya sobrang namimiss ko nga din po ang kumain ng adobong manok.